Nagdalawang isip si Mato Bato na muling sumailalim sa Witness Protection Program. Nasa peligro pa rin daw kasi ang buhay niya kahit sakop na siya nito. Gaano nga ba kaligtas sumailalim sa naturang programa? Kaugnay po niyan, kasama po natin dito sa studio ang isang dating whistleblower na si Ma'am Sandra Cam. Good morning, ma'am. Good morning, Cheryl, and good morning sa lahat ng televiewers niyo. Okay, ano po ba ang mga kondisyon na para po maisailalim ka sa Witness Protection Program? Well, yung Witness Protection Program ng DOJ ay iba yon sa sinusulong namin na Whistleblowers Protection Act. Okay. Bakit namin sinusulong talaga na maging batas ang Whistleblowers Protection Act? Para naman maproteksyonan yung mga tunay na mga whistleblowers. Okay. Na matingnan namin beforehand kung talagang itong testigo na to ay nagsasabi ng totoo, may kredibilidad ba ito, at maproteksyonan namin to the max. Kasi nga, sa nakalipas na ilang taon na, 10 taon na bago ako nag-expose, no? Walang proteksyon ang gobyerno sa mga kagaya namin. Like Jun Lozada, ito ngayon, nasa kaso siya. Oo. Siya pa ang makukulong. Siya pa ang makukulong. But in different case. Pero the mere fact na lumutang si Jun Lozada, yung kasong binato sa kanya ay dahil naglumutang siya ng katotohanan lang naman lahat yon. Opo. Kagaya nila Vidal Doble, ni Boy Baredo, ni Colonel Rabusa, yung mga gusto namin, nagbuo kami ng isang pangkat na ako nga po ay ang naging pangulo para maproteksyonan namin yung mga totoong whistleblowers, hindi yung mga whistleblowers sa convenient na kung sino lang ang gustong ilutang. Opo. Ito pong kay Mato Bato, ano po ba sa tingin nyo yung kanyang kredibilidad bilang pagiging isang whistleblower? I cannot understand kay Senator Laila De Lima. She's the chairman of the Committee on Justice. She was then the Secretary of Justice that time nang lumutang ito si Mato Bato. Yes, Okay. 2013. 2013. Ay, isinailalim po niya Isinailalim niya ito sa Witness WPP. Program. Eh bakit? Ang tanong doon, bakit ilang taon, 3 years, hindi mo man lang nagawa ng paraan, nakasuhan kung totoo talaga ang pinagsasabi nitong Mato Bato, ba't hindi mo nakasuhan si Presidente Duterte? He was then a mayor at that time at wala pa sa isip ni Pangulong Duterte tumakbong Pangulo. Bakit, ang tanong, bakit hindi mo na-file ng kaso? I spoke to some NBI last night. Sabi nila na hindi nila mapiga o ma-file ng kaso si Mayor Duterte at that time dahil wala talagang ebidensya. Unang-una, ako, nang lumutang ako, mayroon akong mga dokumento. I have the bank deposit directly to General Mosqueda's name. Pero anong nangyari? Wala. Mahirap mag-prove. Kung hindi, lumaban talaga ako. And I think I have proven my worth. For 10 years, I've been fighting for this corruption. 2012, nilutang ko na rin itong sa Bureau of Correction na nangyayari. 2014, lumutang ako. It was a number game sa CA. Linabanan ko si De Lima. Pero walang nangyari. Ang tanong ng taong bayan, at kahapon I was there, si Mato Bato is just like Ador Mawanay Part 2. Puro kwento lang. Kwento lang. Walang pruweba. Walang pruweba at gusto lang ginamit ng panahon nila Arroyo, ipin down si Senator Ping Lacson. Okay? Ito naman, look, De Lima and Trillanes. Alam naman natin na kritikong tunay ng presidente. Ito yung ngayon ang inilutang nila itong si Mato Bato. And good for him na hindi siya tinanggap ng Senate for custody. For custody. Kasi you've been there. Mato Bato, you've been there. Grade 1 ka, tatagalogin ko ngayon. Nandiyan ka 2013, Secretary of Justice si De Lima. Prinoteksyonan ka ng todo. Bakit hindi nakasuhan si Mayor Rodrigo Duterte before? Bakit ngayon ka lang ilinutang? Ito actually, hindi ito nagpalutang. Ilinutang nitong si De Lima at saka si Trillanes kasi si De Lima nakakaramdam
na malalaglag siya sa kanyang upuan, yung arte niyang ganyan, yung mga antics niyang ganyan, antayin mo na dumating ang investigasyon ng Kongreso dahil airtight na po ang aming mga testigo. At ito ay hindi gawa-gawa. May ebidensya kung paano kumuha ng pera sa droga para sa kanyang kampanya. So, ito ay parang minadali niya para ma-preempt niya kami na ilutang ang aming mga witnesses. Pero Secretary de Lima, you were then the Secretary of Justice. Matapang ka. Sabi mo, matigas ang dibdib mo. Bakit for 3 years? Ayan ang tanong. Bakit for 3 years na inalagaan mo ito si Matubato, hindi ka naka-file ng kaso? And ano po, isinailalim siya sa Witness Protection Program. Samantalang kayo po, sinasabi nyo nga, ay wala po kayong ebidensya that time, pero you weren't granted to be under the Witness Protection Program No, that time. I had. So, parang lumalabas po ay parang politika po ito, depende kung sino ang nakaupo Kung ang sino ang administrasyon. nakaupo. At that time, marami po akong ebidensya. Mayroon po ako ng mga bank deposits directly sa bangko ni General Mosqueda. Pero, tinanggal din ako. I was under the Senate. Senate custody for Custody for 3 months. Tapos tinanggal ako. The Senate President at that time is Drilon. Ang nag-alaga po sa akin, which up to now, utang na loob ko sa simbahang Katoliko. And of course, ang nagbigay po sa amin, at hanggang ngayon, yung mga whistleblowers na napariwara, it's only Senator Ping Lacson. Walang nag-lift ng finger dyan. It's only Senator Ping Lacson who went out of his way na mabigyan ng kahit kunti, buwan-buwan, panggamot ang iba naming kasamahan. Okay. Tugon po so ang lumalabas po bilang pong isang whistleblower po kayo at ganun din po ikinukonsidera itong si Matubato, regardless of doon po sa credibility at this point, it seems like ano po ang dapat ngayon na lamanin ng Whistleblower Act na gusto nga pong palakasin ng administrasyong ito para mas maproteksyonan yung dapat karapat-dapat ng mga whistleblower? Yan po, Cheryl. I've been asking for the passage of the Whistleblowers Protection Act. Kasi Whistleblowers Protection Act is different from the Witness Protection Program. Gusto namin na mapaigting talaga itong batas na to, regardless kung sino ang nakaupo. Kasi ang karamihan dito ngayon, ang whistleblower ay ito yung mga from the inside ng gobyerno na lumulutang against sa mga empleyado o opisyales ng gobyerno. Yan po ang rason kung bakit talagang linalaban namin since 2005. Pero wala. And I'm hoping that this administration will give us the Whistleblowers Protection Act na hinahanap namin. Na it seems like talaga pong makakakuha ng suporta dahil po ito ay nakakuha na ng suporta kaya Pangulong Duterte. Po ang gusto po niya ay maipasa nga po ito. Okay, you're a supporter and you're a friend of President Duterte. Bilang kaibigan po ni Pangulong Duterte, ano pong pagkakakilala niyo po sa mga tauhan nito at mga kaanak niya? Well, si President Duterte po ay isang matigas at may political will na tao. Kung sinasabi nga ni Matubato na ang pinapatay nila yung mga snatcher, mga drug addicts, well, ako sa akin, like what's happening now, I do agree ng mga pinagagawa ng ating Pangulo ngayon dahil he really would like to have a peace. Magkaroon tayo ng makatulog tayo man lang kahit papano ang mga anak natin makalabas ng lansangan. Hindi kagaya ngayon. Itong mga human rights advocates na to, tingnan mo, pag ang kriminal napatay, human rights. Pag ang kriminal, itong mga basura ng sosyedad natin, ang pumatay, wala. Look what happened to the Davao Blast. Inaano ko si Gascon ngayon. Bakit wala kayong ingay?
Ilang tao ang napatay, ilang inosenteng namatay sa Davao Blast. Ito ay kagagawan ng mga ng mga terrorist at saka ang iba diyan gumamit ng droga. O ngayon, sagutin niyo ako ng mga human rights advocates na yan. Kung ang pulis napatay, okay lang, wala kang marinig. Pero pag ang pulis nakapatay ng kriminal, andyan, marami kayong naka-ngaw-ngaw-ngaw. Actually, yesterday, I saw some of these human rights advocate. Palakpak sila ng palakpak doon sa Matubato na yon. Tiningnan ko at sinabihan ko yung isa, hanggang saan yung palakpak nyo? Okay. Hindi nyo naman mabigyan ng proteksyon yung taong nagsasalita. At ako'y naaawa kay Matubato because he's just being used by the Lima and this Liberal Party. Alam naman po namin na gusto nyong matanggal ang ating Pangulo at makapayagpag naman kayo together with United States. Yun lang po.